I will prophesy. Ako mag-prophesy karon para karatong tanan. Deuteronomy 28 verse 2. And say with me, and all these blessings, repeat, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey my voice and the voice of the Lord your God. Amen. Father God, salamat kami karon adlaw, and the blessings will overtake to those who obey the voice of the Lord. O rin nga adlaw, Ginoo, ako ang ipasalamatan, ako ang ipasidukan. I stand in your presence, in this church, Ginoo. Nasa mo ang kaliwa ng iyong presensya, ang iyong bahong, Ginoo, panalangin ang tanan. Pinagin kulong in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Okay, plus na sa inyo mga oranan na kaigsunan. Hindi gusto mag-ulakaw. O ang gusto na ko na mamati ko. Kaya sa pagmamati sa pulong sa Ginoo, di ka magsubod ang blessings sa imong kinabuhi. Hindi na daw ang kaigsunan. Kung tayo magkaroon na iskutin niyo ang kaigsunan, the curse of drought was broken. The curse of Lodibar. Karong kung kapatid nini, pero explain na po niyo pagkaisunan. Anong tunay curse? Tulong. Okay. Isko ta karong pagkaisunan, blessings, mga panalangin gikan sa yuta. Okay. Kung asa ka napit nga yuta ng puyo, diha ka pagkaisunan i-bless. Okay? Sa introduction na po, dili na kinahanglan mo ato pagka Japan, ato pagka USA, Europe, ato pagka asa ka man to. Ang dapat nga dili ka ng puyo, that's a place for you to be blessed. I-bless ka sa Ginoo kaigsunan. So dili ka lawa, ang kaigsunan, ang Ginoo maghatag nato og blessings. Ang atong scriptures, ako ni pasahon sa English. Niya ako na siya translate niya. Explain ako sa Isaiah. 2 Samuel chapter 21 verse 12 and 14. This is my first time that I preach to you since my sa akong pagpastor. Karon ko nagwali ini. For more than 30 years or 40 years sa akong pagpastor. At the age of 19, pastor na ko, lisensyado na ko. Hangtod kini pa, mo-opening ang first time sa akong kinabuhi na magwali ako, sangyaw kaninyo, may tuod ini. 2 Samuel 21 verse 12 to 14. Then David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son. Si David, mga kaigsunan, niya ikuha ang mga bukog, mga bukog ni King Saul o ni Jonathan, ang iyang anak. Bukog lang ito ha, dili na ito, patay na sila. Pero ikuha ang mga bukog from the men of Jabez Gilead. Okay, remember the word Jabez Gilead. Okay. It's very important, mga kaigsunan. The word Jabez Gilead, usa kini ka na importante na ikaayo sa usa ka tawo nga nakahibalo ka, mga kaigsunan. Because Jabez Gilead, the curse of Lodibar. Lodibar is the old name of Jabez Gilead. Okay. Now, Jabez Gilead, who had stolen from the street of Bethshan, where the Philistines
and hung them up after the Philistines had struck down Saul in Gilboa. Si King Saul, si Hari na Saulo, ipatay makaisunan sa mga Filistino, mga Philistines. Ang nagira karon sa Israel, batong sa mga Gaza Strip, mga Philistines, dugay na 1,000 years, wala na kung manhangtod karon. Okay, Philistines. No. So he brought the bones of Saul and the bones of Jonathan, his son, from there. And they gathered the bones of those who had been hung. Kuha ni King David, isuko niya mga tao sa paghipos sa mga bukog ni King Saul, bukang iyang anak mo si Jonathan. Then verse 14, they buried the bones of Saul and Jonathan his son in the country of Benjamin, in Selah, in the tomb of Kish, his father, and they performed all that the king commanded. Last verse, tunganan na ito mga eksunan. And after that, God heeded the prayers of the land. Why? Sometimes our prayers is not here. It's because of the land. This land. Kini kita ang mga eksunan. So, atong tunan mga eksunan, nganong bukog naman ito, pero atong i-explain ka ninyo. Kapantay ba mo nga kung magniligid mo o balay, di ba? I-ampo ninyo nga mga naunang espiritu mo, mahawa nila, di ba? Sa pagkuha nato ng lutiha, ihatag nato, ako kainan ng mga tao na occupied place and rebuke all. I-rebuke ang tanang mga espiritu na nagapuyo diha mga kaisanan. So, i-rebuke na mo, kung niya among i-ampo sa Ginoo, and i-claim this place. Ang Ginoo mauna ang nagapuyo nini. Bisa asa ka na po yung mga eksunan. Claim your place. Amen? Now, eksunan. The curse of Ludibar. Ludibar is a place was broken when Mephibosheth entered the covenant and sat at David's table. Inini ang tabo mga eksunan. Si King David mao ang pipili sa Diyos na mahimong hari. Buhi pa si King Saul, pero pipili na siya, bata pa. O niya, matod pa sa wala kasulatan. And the anointing of the Lord was with David, not in King Saul. Ang dihog sa Diyos, tuang ang King David, wala kang King Saul. Bosa si Hari na Saulo, nasuko siya sa kinabuhi ni David. Bata pa siya, mga kaisunod. And he was already anointed king of the nation of Israel. Now, who is Mephibosheth? Okay? Mephibosheth was the son of Jonathan. Kamati mo kaisunod, makuha ni and Jonathan is the son of King Saul. Okay, hindi tabo mga kaisunod. Si Hari na Saulo, ano na siya anak mo si Jonathan. Inikamatay ni King Saul, automatically, si Jonathan, mahimo siyang hari. Kung atong panahon ng mga kaigsunan, Jonathan and King David, mga kaigsunan, doon na sila covenant. Okay? Doon na sila pakigsaan. Kung may tabo dito mga kaigsunan, ang ilang mga pakigsaan, maukanto ang tubag sa mga panalangin sa nation of Israel. Now, what is Ludibar? Ludibar. Okay. In fact, the future disasters were also avoided
because of that covenant. Walay mga disasters, mga kagugot o mga panghitabo tungod kay doon na siya covenant. Secondly, Mephibosheth, the son of Jonathan, is spared, but the others is hung because he was not in covenant with David. Pinisay ko na to. Mga kaigsunan, doon na sila ay pakigsaan. Sa unsa man nga bahin kini nga mga pakigsaan. Ang pakigsaan mga kaigsunan, this is a covenant friendship. Kung magsaan ka din ka, kinahanglan tumanong bini mo. Di ba? Doon na rin yung namin, Brad, kung ato na ka sa abroad, ato na ko sa abroad, Brad, pag-abot ako dito, ako kapadala ko sapatos, bags. Niabot na lang siya dito sa abroad, mag-action ng trabaho siya. Niabot lang 10 years, wala may sapatos niya ako. Ibuak niya ang iyang pakigsaan. So, ang pakigsaan mga kaigsunan, ang covenant na iyong gihimo sa iyong amigo, mao ka na ay sugdanan sa iyong blessings and iyong cursing. Ilan ang mga kaigsunan? Unsa man ang simbolo sa pakigsaan na to sa imong friend, sa imong Diyos, sa imong pastor, sa imong isigataw mga kaigsunan, mao ka ng pakigsaan. Nagkuhaan na itong example sa husband and wife. Tubangan sa altar, husband nakigsaan ngadto sa iyang wife. O ang wife nakigsaan ngadto sa iyang husband. That is the symbol of covenant. Diba? Bisan mga kaigsunan, bisan kung ganyan sila nag-ipon, kung wala sila yung covenant, mga kaigsunan, no blessing. Kinahanglan doon na kay maghimog kang pakigsaan. Ganito sa imong Diyos, sa imong pastor, o kunya, ang panalangin mo dagay-day diha sa imong kinabuhi. Napakamakiksanan. The point is, when the bones of Saul, the father, was connected with the bones of his sons, and the same grave, the curse was broken. Ini ang itabo mga kaigsunan. Sa liha na si King Saul, namatay siya. Kaya iyang gibukod si King David. O niya si Jonathan sa kanya sunod man siya pamahan na nakikaway ng King David. Namatay usap siya. O kanya doon na may pakigsaan, doon na may covenant si King David nganto ni Jonathan. Ang ilang pakigsaan mga kaigsunan nga walay mahitabo sa ilahang pamilya. Ini ang unang pakigsaan. Sa unang panahon, sa mapildi ka sa imong sa war, sa pagbubatan mga kaigsunan. Patyon ang tanan mga kaliwatan. At nagkaroon ako hari. Kanya si Duro, hari ko siya. Kanya, mapildi ko. Ang tanan akong kaliwatan, patyon niya tanan. Kung mapildi ko siya, patyon ako ang tanan niyang kaliwatan. Butod yun ako. Pero ang pakigsaan ni Jonathan o ni King David mga kaigsunan, ayaw ko patya. Nakailang ko na ikaw hari. Upa ako. Bata pa ka, pero hari na ang imong kinabuhi. Inikabot sa panahon na hari ka na yun, mulingkod na kasi mong trono, ayaw patya ang akong kaliwatan. Okay. Now, correction. Namatay man si King Saul, namatay man si Jonathan, na naghimo siya o pakigsaan sa usap-usa. Mga kaigsunan, gituman ni King David ang iyang pakigsaan ngadto sa anak ni Jonathan, mao si Mephibosheth. Nalang kinitaw mga kaigsunan, si Mephibosheth, usa ka taong bakul. Taong bakul, anak sa apo sa hari ng bakul, pero iyahang gitabangan ni King David aron ang iyang saan dili mahimong pakakon. So nitabo mga kaigsunan, ang Lodibar, usa ka ni David, diin si Mephibosheth, dito siya
mitako panahon sa gera. Kaya sa diha nga nakadaog na yun si King David sa gera mga kaigsunan, yan nahinduman ang iyang pakisaan, ang iyang covenant between Jonathan, the father of Mephibosheth. So matag pa sa malang kasulatan, giadto ni King David si Mephibosheth o biyang ikuha o ginalagat to sa iyang palasyo. Nga naman mga kaigsunan, aron lang pagtuman sa iyang covenant ngadto sa iyang kaliwatan. So nahitabo mga kaigsunan niya itong panahon na the word Ludibar at the east of Jordan, known as the Bible as a place of refuge. Ludibar is a place of refuge. Sa Bisaya pa na siya, dapit nga dalampanan. And whereas, not only a place of refuge, it is a place of obscurity. Kung saan na obscurity, mag-isunan, dapit sa kanit-ngit. And a place of desolation, dapit kini sa pagkalaglag. Usa pa kaigsunan, the symbol in a Christian teaching mga kaigsunan, Ludibar is to represent a place of spiritual dryness, hopelessness, and being cast aside from which God brings people to a place of effort. Dito, sa dapit sa Ludibar, o sa kadapit na gitawag of no word, no communication, no pasture, spiritual dryness and hopelessness and being cast, being aside. But dito nakita mga kaigsunan, ibawi sa Diyos, and God brings people to a place of favor. Sa dapit din ka nagpuyo mga kaigsunan, tuduol ka sa Diyos, doon ka sa pigsaan sa Ginoo, gikan niya ng dapitan, i-bless ka sa Ginoo. Amen? Gikan sa wala, gikan sa a place of obscurity, a place of nothing, a place of spiritual dryness, a place of hope, a place of hopelessness. But that place, when you have committed to God in a covenant, that place, God brings people to a place of favor. Dihang nakita sa diha nga, wala ka magkaigsunan sa mga butang. Pero kung sampik ka sa ngalan sa Ginoo, dihang nakita, sultihan mo ikaw, dan ikaw sa dapit sa pabor. Mahimo nga dunay pabor na napita. Ang dapit nga pobre, ang dapit nga tunglo, mahimong place of blessing. Place of spiritual light sa kinabuhi sa mga tao, mga kaigsunan. Naibigod, ang saan nimo, karon nahitabo nga namatay na sa King Saul, namatay na si Jonathan, namatay na ang tanang mga kaliwatan, apan reserve ni King David ang iyahang kaliwatan, pinaagi ni Mephibosheth. Matod pa sa Banal Kasulatan, iyahang isubo ang iyang mga tao, pagkuha sa tanang mga bukog, bones, bukog ni King Saul, bukog ni Jonathan, o sa iyahang mga kaliwatan, o gidala dito sa sementeryo sa kaliwatan ni Kish nga amahan ni King Saul. Ug matod pa sa Banal Kasulatan verse 14, sa diha nga nag-uyo na ang mga bukog nga gibutang ni King David dito, sukat ni adto ang mga pag-ampo sa yuta bitubag na. Amen? Tungod kay there is a restoration. Ang restoration mga kaigsunan, not only that we are alive. Ang restoration, bisag patay ka na, kung i-restore ka mga kaigsunan, ibalik sa Diyos ang mga blessings diha sa imong kinabuhi. Amen.
Hallelujah. Sa panahon ni King Saul, lisod ang Israel. Apan sa panahon ni King David, i-bless sila sa Ginoo. Ngayon, sila nagtuman sa ilang covenant nandito sa Diyos. Covenant relationship, mao'y importante sa atong kinabuhi diha sa paglalakad sa Ginoo, mga kaibigan. Napaka-covenant nandito sa Ginoo. Kung sa kayo mong pakigsaan sa Ginoo. Diba? Lagi ko hindi ang puso di sa Tuhana. Lagi nagsaan ako, Pastor, sa Thanksgiving, maghatag ng istamong lechon. Ito nga. O niya makaisunan, yung Thanksgiving nga lang, huwag yung lechon, huwag yung baboy niya mo, kabuhig kiyali. Yung kabong makaisunan, sugod niya itong nagsaan siya, nagtimo siya pakigsaan. Naguba ang iyang pamilya. Tinuod na siya kaisunan. Naguba ang iyang pamilya. Hangtod karon, naguba ang iyang pag-alagad sa Diyos. Hangtod karon, dili na rin makita siya diha sa simbahan ng Amerika. Ayaw yun o hatag o pakigsaan ngadto sa imong simbahan na dili mo tumanang. Tulog mo ito sa Ginoo. Ayaw paghatag o promise nga dili mo tumanong. Tulog kita sa Ginoo. Ayaw paghatag o mga promise ngadto bisag asa sa imong papa, sa imong mama, sa bisag asa kung ka naka-promise, Diyos nung promise mo kay so na promises. Sultihan ko ikaw, mahimo na siyang curse sa imong pamilya, mga kaibigan. May pwede ka mag-promise. Buhata ang buhato nimo para sa Ginoo, mga kaibigan. The pledge of Lodibar. Sa niyang nagituman ni King David, sultihan ko ikaw makaigsunan ang Lodibar, mao ng Jordan, east of Jordan kanong makaigsunan, was blessed by God because David gituman niya ang iyang promise ngadto ni Jonathan nga ang iyang kaliwatan, iyang proteksyonan. Hangtod karon makaigsunan ang kaliwatan ni King Saul naa sa mga kamot ni King David sa Israel, mga kaibigan. Why? Because yan tuman ang saan ngadto sa Diyos o ang Diyos ng panalangin sa iyang kinabuhi. Katapusan, mga kaibigan. The context of covenant. First is the context of this covenant is the brotherly love. What is this love? This is agape love. Brotherly love or the bond was established because Jonathan loved David as his own son, recognizing him as the future king despite being Saul's son. Ano sa'yo, content din because of brotherly love. Ay kapagsaan sa imong sister, ay kapagsaan sa imong brother, o nito. No. Hatag mo ito, pumatag. Hindi ka mahatag, ay sulti. Ayaw pagpangabog. Next is, the covenant is a symbolic exchange. Why? It is called a symbolic exchange. Sa diya nga naghatag sila o covenant, naghatag sila o mga butang. First is law. Doon mo sa last Sunday, law speaks about righteousness. Robes o garments of righteousness. Kini atong kinabuhi pagkaigsunan. Sama kini sa sapot o robes of righteousness. Kinahanglan na hinluan nato ang atong kinabuhi. Kaya inabot niya sa hukmanan sa Ginoo. Ang hukman sa Ginoo ang imong kinabuhi tumo ang robe of righteousness. Now, pagkaigsunan. Ang Biblia nagsulti, silang tanan nagsulog o maputi nga mga sapot-sapot. Ang puti, nag-iskulta din speaks of purity. So, ang imong kinabuhi,
Kasama ka na siya sa usa ka garment of righteousness. Amen? So, kung garment ka mga kaigsunan, mabot ka sa balaan na sulatan sa Revelation na tingnon. Kung initingit ka, kung mabugnaw ka sa pag-alagad, iluwag ka sa Ginoo. You are, itawag mo na sa Biblia mga kaigsunan, o lukewarm. If you are lukewarm, isuka ka sa Ginoo. Ang imong garment ng kaigsunan, nahugawan. So, the covenant is a symbolic exchange. Robe, weapons, symbolize the transfer of right to the throne and his allegiance to the David. Mamawag na pasmanan, kasulatan mga kaigsunan, mihatag siya. Diba? Sama na muna sa ikaw, lalaki, ikaw babae, nakapuyap ka. O ako yan, lang yan kung sa'yo mihatag niya. Sing-sing, banyo, sobra. Doon na mo ihatag. Diba? Exchange, symbolic exchange. Mga kaigsunan, thirdly, the covenant is a protection. Kung naghatag ang covenant, mga kaigsunan, it is a protection for you to bless by God. In agreement, assure that David will not cut off his kindness from Jonathan's family, which David later fulfilled with Mephibosheth. Yang ito man, matlo sa anak ni Mephibosheth. So, ang David sa Ludibaro mga kaigsunan, nagitungos Ginoo na himong panalangin. Hallelujah! Isang asa ka ng puyo mga kaigsunan. Isang nagpuyo ka sa pagpasurahan. Yan, ipong i-bless ka Ginoo, i-bless ka Ginoo. Isang nagpuyo ka sa mga metro, asa karapit sa mga dagong syudad. Yan kung ay kwarta dito, ikaw ay pinakapobre dito. Isang asa ka mo puyo ka kaigsunan. Isang asa ka mo trabaho. When you are faithful to God, in the covenant to God, i-bless ka Ginoo mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Dagan ng time, hindi ko nga, may isip sa kong asawa, balik ka talo, asa ka na mo balik. Kung wala po mo, isa ka na mo ministry, isa ka asa tapat to magwali, kung wala ang Ginoo dito, wala na kaya punta. Pabiling na mga kaigsunan, hangtod sa ako, patayon. Asa ta utang mo sa Ginoo, dito tayo utang, hangtod nga ang Ginoo, magpadayon sa pag-bless atong kinabuhi. To transfer a place, nga sa nakapit mga kaigsunan, di na tayo paagi, mao ang pag-bless mong kinabuhi. Ang paagi sa pag-bless mong kinabuhi, tumana ang Ginoo sa imong kinabuhi. Lapagan mong Ginoo mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Now, sa atong conclusion mga kaigsunan, atonement and the curse was broken. Atonement, which means the word atonement is pagtubos. Itubos ka sa Diyos, huwag niya ang tumlo mo ba? Kung wala pang itubos, nagpabilin ang tumlo by performing this honorable burial of King Saul. David fulfilled requirements for atonement regarding the broken covenant with the Gibeonites. So, buti pasabot na kaigsunan, kung dunay broken covenant, dunay broken promises, the curse is there. Pero si David makaigsunan, iyang ikuha, gituman ang tanang promises sa Ginoo. Gituman niya, kung matod ka sa balaan, kasulatan, i-bless siya. Sa niya namatay siya, ang niyang kaliwatan, mas datot pa sa iya. Ano man, kahit ang covenant man kaigsunan, gituman niya, hapon ni King Solomon. O si David makaigsunan, nahimo siyang tao, nahimo siyang instrumento, mapinaagi siyang kaliwatan, dito matao si the Lord Jesus Christ.
because of this covenant. So, katapusan ng kaisunan. And after that, God answered prayer in the behalf of the land. Daghang mga prayers dito bagon sa Ginoo. The Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ang Diyos, dili mamati ka na po. Ito na kay kasalanan sa imo. It means indicating famine and curse of blood guilt was removed because of the covenant. Paghimot ng covenant nato sa Ginoo ang kaisunan. With the bones of Saul, the father was connected, the bones of his sons in the same grave. The curse of drought was broken. Kaya imong yuta ng imong ibuyan ng kaisunan. Kasi tunglo na siya. Tungod na sa imong kinabuhi na kay kasalanan. Ang Ginoo mag-bless sa atong kinabuhi mga kaisunan. I hope na ang restoration na ang sa Ginoo. God will restore. Ang Ginoo mag-restore pinaaki sa imong covenant dito sa Ginoo. Pagdating adlaw mga kaisunan, natuta sa atong Holy Communion, sa atong tumangan karon natin the bread and the cup, which is the first Sunday of the month. Every first Sunday of the month, atong ginahimo atong Holy Communion. Akong hangin niyo mga bata, kung magdadawat na ganin mo sa cup, ayaw sa inyong inahang magkakunan. Huwag na ninyo anak, no? Kaya kiningan mo Jesus na tingon, atong hinunduman ang lawas kung atubo sa atong ilaw. Huwag na ito ang may surrender o hangin si Saludo, Sora, malagi. Ang mga bata, lingkod lang mo dyan, lingkod mo mga bata. Kaya ang mga bata, tagaan mo, susuloy lang mo niya. Saan na matawin na sa ay, susuloy ka mo. Niya, susuloy, kinipaw, hanggang, kuman mo makadawat makisunan, mutindog mo. Pagdawatin niya, mutindog mo niya sa inyong mutindog. Kaya, pagkulan mo hanggang na doon ay makakapag. Okay, ito. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever
Si Jesus na Panginoon, ang lawas ng dugo, ang lawas ng Kristo, I am the bread of life. Jesus said, I am the bread of life. And the blood was shed for the remission of sins. Hallelujah. Ang lawas ng dugo ni Kristo ang nagalimutan sa susunod sa ato. Mga tao, duminin yung tingin sa mga tao. Hallelujah. Si Christ na Panginoon, ang atong lawas, siya I am the bread of life. And take the cup, pinigong cup, is the blood of Christ that cleanses our sins. Mato pa naman ang sulatan, himuan ninyo pining, at kung kanunay ka mo mahinumdum na ako, tumanin niyo ang lawas, tumanin niyo ang dugo, hatag ka na ito kalawasan. Kamahalan mo kalagin doon, Diyos na magkagagawang sudanan ang pasalamatan sa among pagkaon karon sa imong lawas, sa pag-inom ni imong kupa, among ginutunuban kanunay Ginoo ang imong kamatayon, the gospel, the good news sa imong pagkatao, sa imong pagkamatay, o sa imong pagkabanhaw dito sa langit. Padulong sa langit, kung nilandawa karon, among kinig pagkahimuon. In Jesus' name, Amen. Tapos ang mga Lord sa akong akibat sa pagtutulog sa mga
pasalamatan kung kay ikaw Ginoo ang Diyos na nagagawa sa among kinabuhi. Salamat Lord, tapuso na mo ang inyong servisyo karon. Pinaagi sa ngalan sa Mahal, sa Anak sa Espiritu. In Jesus' name. Amen. At yung Amen.